Noong August 11, 2025, isang nakakagulat na insidente ang yumanig sa tensyonadong karagatan ng West Philippine Sea, kung saan sa gitna ng patuloy na presensya at panghaharang ng China sa paligid ng Panatag Shoal, dalawang barko mula sa mismong hanay ng kanilang puwersa, ang Chinese Coast Guard vessel na may bow number 3104 at isang People's Liberation Army Navy warship na may bow number 154 ang nagbanggaan. Ang hindi inasahang pangyayaring ito ay hindi lamang simpleng aksidente sa dagat. Ito ay malinaw na patunay kung paanong ang aggression at kakulangan sa koordinasyon ay maaring magresulta sa kahihiyan sa harap ng buong mundo. Ayon sa opisyal na ulat ng Philippine Coast Guard, nagsimula ang insidente nang magsagawa ng regular na maritime patrol ang barkong BRP Suluan sa silangang bahagi ng Panatag o Scarborough Shoal. Sa gitna ng kanilang operasyon, namataan ng PCG ang paglapit ng Chinese Coast Guard Vessel 3104 na agad nagsagawa ng mga agresibo at mapanganib na maneuvers upang harangin at piliting pahintuin ang BRP Suluan. Habang abala ang CCG sa paghahabol, kasabay nitong gumagalaw sa parehong direksyon ng isang People's Liberation Army Navy warship na tila bahagi ng koordinadong aksyon upang mag-double blockade sa barko ng Pilipinas. Ngunit sa sobrang lapit at bilis ng kanilang kilos, hindi na nakontrol ng CCG ang distansya at direksyon nito patungo sa PLA Navy warship, at ang dapat sana'y taktikal na pagharang ay nauwi sa kapahamakan ng magdikit at magbanggaan ng dalawang barko ng China na nagresulta sa malakas na impact sa harapang bahagi ng CCG vessel. Ayon sa pagsusuri, sapat ang pinsala upang pansamantalang mawalan ito ng kakayahang maglayag ng ligtas at kinakailangan ng agarang pag-aayos bago muling ma-deploy. Ang insidente ay malinaw na bunga ng labis na aggression at kakulangan ng koordinasyon sa pagitan ng dalawang sangay ng puwersang pandagat ng China na sa pagkakataong ito ay hindi lang nabigo sa kanilang misyon kundi nagdulot pa ng malaking kahihiyan sa sariling hanay. Mula sa video footage na opisyal na inilabas ng Philippine Coast Guard, malinaw na makikita ang sobrang lapit at hindi ligtas na distansya ng dalawang barko ng China habang sabay nilang sinusubukang pigilan ang pag-usad ng BRP Suluan. Sa halip na mag-ingat at panatilihin ang tamang koordinasyon, kapansin-pansin ang kanilang walang pag-iingat na paglapit at high-risk maneuvers na mistulang isinugal ang kaligtasan ng parehong sasakyang pandagat. Sa bawat segundo ng footage, makikita ang tensyon at ang mabilis na paglapit ng mga barko hanggang sa tuluyang magdikit ang mga hal nito. Ang resulta ay hindi may kakaila. Hindi lamang napigo ang dalawang barko ng China na hadlangan ang lehitimong operasyon ng BRP Suluan sa loob ng karagatang sakop ng Pilipinas, kundi nasira pa ang sarili nilang military asset. Sa perspektibo ng estratehiya, ito ay isang malinaw na halimbawa ng kabalintunaan ng aggression sa halip na patunayan ng kanilang kahusayan at disiplina sa pagpapatupad ng kanilang maritime control. Sila mismo ang nadisgrasya at nalagay sa kahihiyan. Sa kasaysayan ng maritime operations ng West Philippine Sea, bihirang-bihira ang makitang nagbanggaan ng kanilang sariling mga barko. Karaniwan ang mga kilos at galaw ng kanilang puwersa ay mahigpit na planado batay sa malinaw na rules of engagement at suportado ng matinding koordinasyon sa pagitan ng Chinese Coast Guard at People's Liberation Army Navy. Sa loob ng maraming taon, ipinagmamalaki ng Beijing ang kanilang seamless at organisadong presensya sa rehiyon bilang patunay ng kanilang kahandaan at disiplina sa dagat. Ngunit ang insidenteng naganap noong August 11, 2025 ay tila lumalabas na isang exemption na sumisira sa imaheng iyon. Ang banggaan ng CCG Vessel 3104 at PLA Navy Warship 154 ay maaring indikasyon na labis na ang kanilang overextension. Ibig sabihin, masyado na silang nagpapakalat ng puwersa at resources sa iba't ibang lugar sa West Philippine Sea hanggang sa bumababa na ang kalidad ng koordinasyon. Idagdag pa rito ang matinding pressure sa mga field commanders na magpakita ng decisive action laban sa Pilipinas tuwing may pagkakataon na maaring nagtutulak sa kanila na magpatupad ng mas agresibo at mas mapanganib na taktika kaysa sa dati. Sa ganitong sitwasyon, kahit na ang militar na sanay sa precision operation ay maaring magkamali, at kapag nangyari ito sa harap ng kamera ng Philippine Coast Guard, hindi lang operasyon ang nadadali, pati ang reputasyon ng China bilang isang disiplinado at maingat na maritime power ay nasusubok sa mata ng buong mundo. Mahalagang maunawaan na ang Panatag Shoal o mas kilala sa international bilang Scarborough Shoal ay matatagpuan sa loob mismo ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas batay sa itinakdang saklaw ng United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS, isang kasunduang nilagdaan at kinilala ng parehong Pilipinas at China. Ayon sa UNCLOS, malinaw na may karapatan ang Pilipinas na magsagawa ng pangingisda, pagsisiyasat sa yamang dagat at iba pang aktibidad na kaugnay ng pang-ekonomiyang kapakinabangan sa lugar na ito. Gayunpaman, simula pa noong 2012 matapos ang kontrobersyal at mahabang standoff sa pagitan ng mga barko ng Pilipinas at China, tuluyan ang naitaboy ang mga barko ng Pilipinas mula sa shoal sa pamamagitan ng patuloy na presensya ng Chinese Coast Guard at iba pang maritime militia. Unti-unti nang isinara ng Beijing ang lugar para sa mga Pilipinong mangingisda. Mula noon, naging matingkad na simbolo ang Panatag Shoal ng patuloy na pag-aangkin, militarisasyon at tinatawag na maritime bullying ng Beijing laban sa mas maliit na bansa.
Higit pa rito, nagsisilbi rin itong strategic choke point para sa China, isang lugar na madaling pagmula ng tensyon dahil malapit ito sa pangunahing shipping lanes na may potensyal na maging base ng pagmamanman at military staging. Kaya't bawat insidente tulad ng banggaan noong August 2025 ay hindi lamang usapin ng territorial dispute kundi bahagi rin ng mas malaking larawan ng geopolitical struggle sa rehiyon. Ang pagkilos ng BRP Suluan noong araw na iyon ay hindi isang provocation o biglaang aksyon, kundi bahagi lamang ng regular at lehitimong presensya ng Pilipinas sa sarili nitong teritoryo. Bilang isang barko ng Philippine Coast Guard, tungkulin itong magsagawa ng maritime patrols upang tiyakin ang seguridad, kaligtasan ng mangingisda at proteksyon ng likas na yaman sa loob ng exclusive economic zone ng bansa. Ngunit para sa China, bawat paglapit o presensya ng alinmang sasakyang pandagat ng Pilipinas sa paligid ng Panatag Shoal ay agad nilang itinuturing na paglabag sa tinatawag nilang 9-dash line claim, isang maritime boundary na sumasakop halos sa buong South China Sea at matagal nang binabatikos bilang labag sa pandaigdigang batas. Mahalaga ring tandaan na ang claim na ito ay paulit-ulit nang ibinasura ng Permanent Court of Arbitration sa The Hague noong 2016 sa isang desisyong pabor sa Pilipinas at kinilala ng UNCLOS. Sa madaling sabi, nasa panig ng Pilipinas ang batas at internasyonal na karapatan pagdating sa Panatag Shoal. Ngunit pagdating sa presensya at kontrol sa dagat, malinaw na hawak ito ng China sa pamagitan ng kanilang tuloy-tuloy na militarisasyon, blockade tactics at pagpapadala ng Coast Guard at militia vessel na halos 24/7 nakabantay sa lugar. Ang ganitong sitwasyon ay lumilikha ng matinding tensyon sa rehiyon kung saan malinaw ang legalidad sa papel ngunit iba ang nangyayari sa aktwal na karagatan. Matapos ang banggaan, iniulat ng Philippine Coast Guard na bilang bahagi ng kanilang standard humanitarian protocol, agad silang nag-alok ng medical assistance sa mga sakay ng nasirang Chinese Coast Guard Vessel 3104, kung saan ito ay isang malinaw na pagpapakita ng profesionalismo at pagsunod sa internasyonal na pamantayan ng pagtulong sa kapwa marino kahit pagkabilang sila sa magkalabang panig sa isang mainit na teritorial na sigalot. Ngunit ayon sa PCG, walang anumang tugon mula sa panig ng China. Walang pagtanggap, walang pagtanggi at walang kahit na simpleng pahayag ng pasasalamat o pagkilala sa alok. Ang tahimik na reaksyon na ito ay maaring isang sinadyang taktika, pagsisikap na limitahan ang media coverage at kontrolin ang narrative sa kanilang sariling domestic audience. Sa ganitong paraan, may iiwasan nilang lumabas na sila ang nagkamali o nagkulang sa koordinasyon at mapapanatili ang imaheng sila ang may ganap na kontrol sa sitwasyon. Sa mata ng mga tagamasid, lalo na sa international community, ang ganitong asal ay nagdaragdag pa sa impresyon na ang insidente ay hindi lamang simpleng aksidente sa dagat, kundi isang pangyayaring may political sensitivity na gustong itago ng Beijing mula sa kanilang mamamayan. Sa halip na gawing oportunidad para magpakita ng bukas na komunikasyon at goodwill gesture, mas pinili nilang manatiling tahimik, isang hakbang na lalo pang nagpapatibay sa mga hinala ng kawalan ng transparency sa kanilang maritime operations. Ngayon mga kapatid, sa loob lamang ng ilang oras matapos kumalat ang balita tungkol sa banggaan, mabilis na nag-deploy ang Estados Unidos ng dalawang barko malapit sa Scarborough Shoal, ang USS Higgins, isang Arleigh-Burke-class guided missile destroyer, at ang USS Cincinnati, isang Independence-class littoral combat ship. Ang ganitong uri ng agarang paggalaw ay bihira at karaniwang nakalaan lamang para sa mga sitwasyong may mataas na panganib na lumala. Hindi ito basta simpleng presensya sa dagat, malinaw na ito ay isang calculated strategic signal mula sa Washington patungo sa Beijing. Sa pagpapadala ng isang guided missile destroyer, ipinapakita ng US na may kakayahan silang magpatupad ng high-intensity maritime operations kung kinakailangan. Samantalang ang littoral combat ship ay malinaw na idinisenyo para sa mabilis na maneuver sa mababaw na tubig, gaya ng mga reef at shoal sa South China Sea, isang tahasang pahiwatig na handa silang mag-operate ng malapit sa mismong pinagtatalunang teritoryo. Sa mas malawak na pananaw, ito ay hindi lamang kilos ng suporta sa Pilipinas bilang treaty ally, kundi bahagi rin ng mas malalim na estratehiya ng US upang tiyakin ang anumang agresibong hakbang ng China sa West Philippine Sea ay hindi mananatiling walang tugon. Sa madaling sabi, ito ay diplomasya sa pamagitan ng presensya ng puwersang pandagat, isang malinaw na mensahe na ang Washington ay nakabantay, may kakayahang kumilos at handang magpakita ng suporta sa oras na lumala ang tensyon. Hindi lamang sa karagatan nagpakita ng aggression ng China, maging sa himpapawid ay malinaw ang kanilang pagpapakita ng puwersa. Ayon sa ulat ng Philippine Military, isang Chinese fighter jet din ang nag-intercept sa isang Philippine Coast Guard aircraft na may sakay na mga reporter na nagdodokumento ng sitwasyon sa paligid ng West Philippine Sea. Tumagal ng halos 20 minutes ang close proximity harassment kung saan ang eroplanong Chino ay paulit-ulit na mapanganib na lumapit sa PCG aircraft at lumilipad sa distansyang itinuturing na hindi ligtas, bagay na lalo pang nagpataas ng tensyon sa himpapawid ng West Philippine Sea. Kung titingnan muli sa military doctrine, ang ganitong uri ng multi-domain harassment, sabay na panggigipit sa dagat at himpapawid ay bahagi ng tinatawag na gray zone tactics ng China. Layunin itong lumikha ng psychological pressure at strategic fatigue sa kalaban nang hindi direktang pumasok sa full-scale armed conflict.
Ngunit sa pagkakataong ito, tila boomerang ang kanilang naging estratehiya. Ang banggaan ay hindi lamang naging kahiyahiya para sa Beijing sa harap ng international community, kundi nagbigay din ng panibagong ebidensya sa Pilipinas at mga kaalyado nito na maaring ipresenta sa mga diplomatic forum. Ito ay dagdag bala para sa mga bansang tumututol sa agresyon ng China. Sa regional geopolitics, maaaring gamitin ng Pilipinas ang insidenteng ito para humingi ng mas konkretong aksyon mula sa ASEAN at iba pang multilateral bodies. Bagamat tradisyonal na maingat ang ASEAN sa pagharap sa China, ang malinaw na ebidensya ng reckless maneuvers na nagdulot ng kolisyon ay maaaring magpalakas ng panawagan para sa Code of Conduct sa South China Sea. Para naman sa Estados Unidos, ang insidenteng ito ay isa ring oportunidad upang ipakita ang kahalagahan ng kanilang alyansa sa Pilipinas. Sa kasalukuyang administrasyon ni Donald Trump, malinaw na mas agresibo ang Washington sa pagpapakita ng military presence sa Indo-Pacific, lalo na kapag may kasamang humiliation factor laban sa China. Sa panig naman ng China, inaasahan na gagawin nilang minimal ang coverage ng insidente sa kanilang state media. Kapag tinitignan ang pattern ng kanilang propaganda, kadalasan ay binabaliktad nilang narrative upang palabasin ng Pilipinas o Estados Unidos ang dahilan ng tensyon, kahit pamalinaw ng insidente ay nangyari sa pagitan ng sarili nilang mga barko. Mayroon ding posibilidad na magsagawa sila ng internal review at magpataw ng mas mahigpit na coordination protocol sa pagitan ng Coast Guard at Navy upang maiwasan ang ganitong klaseng kahihiyan. Ngunit sa labas, malamang na hindi nila ito aaminin upang mapanatili ang imahe ng kanilang maritime superiority. Mula sa pananaw ng seguridad, ang insidenteng ito ay nagpapatunay na ang sobrang aggression at close-range maneuvers ay may kasamang mataas na risk ng aksidente. Kapag may nasawi o malubhang nasugatan sa ganitong pangyayari, maaaring magbukas ito ng pintuan sa mas malawak na military confrontation. Hindi rin malayo ang posibilidad na gamitin ng China ang insidente bilang dahilan para magpalakas palalo ng presensya sa Scarborough Shoal. Maaari nilang ideklara na ang kanilang pagbanggaan ay bunga ng provocation ng Pilipinas at gamitin ito bilang justification para mag-deploy ng mas maraming barko at aircraft sa lugar. Sa kabilang banda, para sa Pilipinas, ito ay pagkakataon upang ipakita na kahit maliit ang ating puwersa, kaya nating magpatuloy sa patrol at ipaglaban ang ating karapatan. Ang BRP Suluan ay matagumpay na nakaiwas sa harang at ligtas na nakabalik, isang maliit ngunit makabuluhang tagumpay sa larangan ng psychological warfare. Sa mas malawak na perspektibo, makikita rito ang mas lumalalim na hidwaan sa pagitan ng China at US-Philippines Alliance. Ang bawat insidente tulad ng banggaan na ito ay nagiging bahagi ng mas malaking chess game sa Indo-Pacific, kung saan ang bawat galaw ay may kasamang mensahe, panganib at implikasyon sa hinaharap. Ang susunod na mga linggo ay magiging mahalaga. Makikita natin kung gagamitin ng Pilipinas ang insidente upang maglunsad ng mas malakas na diplomatic offensive o kung ito ay mauuwi lang sa panibagong cycle ng protesta at harassment. Ikaw kapatid, ano ang masasabi mo sa videong ito? Para sa iyong opinion, i-comment mo na yan sa ating comment section sa ibaba. At kung nagustuhan mo naman ang videong ito, maiwan naman ako ng like at pasubscribe na rin sa ating munting channel. Maraming salamat sa panonood hanggang sa susunod na naman nating upload. Peace out!